Dito, maawa po kayo sa kanila. Yes na po, tabagan na po ang kanil. Dito, pakinggan mo po. Hello guys! Today is araw ng 40 days ni tatay. Sobrang bilis ng araw at naka 40 days agad na wala na ang aming tatay. Bilang paggunita nga sa 40 days ni tatay, ako ay nagluto at ngayong araw din ay magpapadasal kami para sa kanya. Kaya naman all the way from Cavite, nagpunta kami dito sa Hagunoy, Taguig City. Dito kasi nakatira nga sila tatay at ang mga kapatid ko. So nagluto ako para may konting salo-salo sa paggunita sa araw ng 40 days ni tatay. So pagdating ko sa bahay ay nagumpisa na pala yung padasal. Para balitain mo ang mga kaluluwa sa purgatorio sa malulutan mo. At yakit mo sila sa maliwasay mong kalwalhati. At dito, maawa po kayo sa kanila. Yes na po, tabagan na po ang kanil. Panalangin mo po. Yun ang mabuti ka. Panalangin mo po sila. Panalangin mo po Yan sila. yung napatigan. Panalangin mo po sila. Yan yung naniipagman. Panalangin mo po sila. Yan yung maway. Panalangin mo po sila. Yan yung namigawa ng langit sa lupa. Tumasampalataya naman. Ito nga yung mga pagkain na nailuto ko para nga may pagsalusaluhan kami ngayong araw. Buti na lamang talaga at ako ay nagluto at nakadala ng pagkain dito dahil walang-wala talaga, kanin lang yung nakahain sa lamesa. Naiintindihan ko naman dahil alam kong walang-wala talaga sila dito dahil napakahirap ng buhay nila dito sa Hagunoy. Wala pa nga daw silang almusal at sakto tanghalian na, tamang-tama yung dala ko. Kaya naman pinagsaluhan ng lahat ang dala kong pagkain. Buti na lamang at kahit papaano ay binebless ako ni God. Dahil kahit papaano sa maliliit na bagay or paraan ako ay nakakatulong sa kanila. Nakakalungkot pa rin isipin na kami ay wala ng magulang. Ganun pa man, pasalamat kami kay Lord dahil ipinaranas niya sa amin ang magkaroon ng magulang na nagbigay ng buhay, nagpalaki at gumabay sa amin. At meron kaming nagisnan or natawag na nanay at tatay. So after ng kainan, nagpa-picture muna ako bago umalis papuntang sementeryo. Up. Guys, nandito na tayo sa sementeryo. Ayan. Nasa third floor yung nilibingan ng tatay ko. At eto siya. Tcharan! Hello, tatay! Ayan. Ang aking tatay ay nagpapahinga na. Sorry, tay. Yung mga kapatid ko, i-guide mo na lang. Huwag mo na kaming intindihin. Iling. Sila Bless. Yun na lang si Tenten at sila Kuya si Jiwet. Yun na lang igabay nyo. Kasi kailangan nila ng patnubay pa rin ng magulang. Yun kasi hanggang ngayon hindi yata nila alam ang dapat gawin sa buhay nila. So pagdating ko nga dito sa puntod niya, kinausap ko lang siya about sa mga nangyayari sa buhay-buhay namin. Then inalayan ko siya ng pagkain at sisindihan namin ng kandila. So kasama ko nga pala dito yung aking asawa. Lakas ang hangin. Ganda ng lugar dito. Mataas. Tapos, mukhang safe. Kasi wala masyadong tao. Sa sobrang lakas ng hangin ay nahirapan kami magsindi ng kandila at ayun nga, natumba pa yung aking cellphone sa lakas ng hangin. Sa tingin ko ay hindi kakayanin na maubos yung kandila dahil sa lakas nga ng hangin ay hindi halos magsindi ito. Ganun pa man ang mahalaga ay nakadalaw ako at nakausap ko siya kahit papaano. Hindi man maubos ang kandila na to, sa bahay naman ay nilalagyan naman siya ng kandila. Maya-maya nga ay uuwi na rin kami. Gusto ko lang magpasalamat sa aking nanay at tatay na ngayon ay magkasama na sa kabilang buhay. Maraming salamat sa paggabay, pag-alaga, pagpapalaki at pagmamahal sa aming magkakapatid. Mananatili kayo sa puso at isipan namin habang buhay.
Mahal na mahal namin kayo, salamat po. At mag-iiwan din lang ako ng konting payo sa mga kapwa ko anak. Alam ko na hindi perpekto lahat ng magulang, pero sana tayong mga anak wag natin pagsawaan na alagaan, mahalin at pasayahin ang ating mga magulang habang sila ay nabubuhay pa. Dahil once pag sila ay nawala, doon mo lang marirealize ang kahalagahan nila.